Magandang hapon mga kababayan na isa na namang breaking news ang ating pong natanggap. At ito nga po ay ang pagbibitiw sa pwesto ni VP Sara Duterte. Yan po ang breaking news. Talagang finally, nakapagdesisyon na po si VP Sara na magbitiw under po sa administration of President Bongbong Marcos. Yan. Actually, matagal na po nating hinihintay yan at tayo lang ay nagtataka kung bakit ngayon lang. Nakita po natin ang samahan ng Tiger of the North and Eagle of the South. Talagang during campaign period po, sanib puwersa ang mga Marcos at Duterte. Yan. Malakas po ang kanilang grupo, ang Red and Green, pero unfortunately, ngayon pong araw, nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Yan po. Mapapansin po natin na lately, hindi na po siya nag-attend sa mga cabinet meetings. Wala na po siya sa mga camera. Hindi na po siya natututukan ng camera. Lagi po siyang absent. Sa mga meetings, hindi na po siya uma-attend. Ito kaya ay nung sinabi ni First Lady Lisa Marcos na bad shot na yan. Ito kaya ang dahilan? Maaari. So marami pong mga dahilan kung bakit dumistansya na si Vice President Sara Duterte. Actually, marami po talagang nananawagan sa kanyang pagre-resign. Dahil hindi po natin marinig ang kanyang mga stands on crucial issues. Kagaya po sa stand on West Philippine Sea, ang kanyang stand sa Pogo, hindi po siya hindi po siya gaano vocal sa mga issues na yan. Pero, pag ang pinag-uusapan naman natin ay ang pastor na si Borloloy, talagang mabilis pa sa alas 4 ang kanyang reaksyon. Remember po, nung huling pag-serve po ng warrant kay Kibuloy, although hindi po siya nahuli, nagbigay po ng reaksyon dyan si Vice President Sara. So unfortunately, you know what? Dapat lang po na magbigay siya, makiisa siya sa administrasyon because she used to be part of it. Sa mga issues ng West Philippine Sea, kailangan niyang maging vocal, sabihin niya ang kanyang reaksyon at dapat ipahayag niya ang kanyang suporta sa kanyang bossing na si PBBM. Pero wala po siyang mga comments sa mga issues na yan sa West Philippine Sea and the like. Dapat po ang isang Vice President bilang pagpapakita ng suporta dahil kabilang po siya ng administrasyon, dapat po talaga na magbigay ng mga komento, ang kanyang tindig sa mga iba't ibang issues, lalo na po ang West Philippine Sea. Pero napaka-quiet po niya sa issue of West Philippine Sea. Hindi natin alam dahil baka pag nagbigay po siya ng kanyang pahayag, baka masaktan o matamaan ang kaibigan ng tatay niya na si Xi Jinping. Baka yan po siguro, hindi po natin alam. At kung naalala po nyo, di ba, meron po yung nagpagtitipon-tipon ng mga pro-Marcos, ng mga loyalists
at talagang sila po ay nanawagan sa harap po ng Department of Education at pinagre-resign si VP Sara. Hindi po siya nag-resign kaagad pero ngayon na, finally, ito yung araw na kung saan VP Sara stepped down as the Secretary of Education. Yan po. Mga kababayan, alam nyo, dapat lang, para po sa akin, sa aking opinion, I think maganda na pong nag-resign na po siya dahil hindi na nga po maganda ang relasyon ng kanyang pamilya sa pamilyang Marcos. So ang Duterte Marcos, their relationship has turned sour. Hindi na po maganda. Lagi na po ang kumbaga plastikan nung una, plastikan hanggang nauwi po sa talagang hindi na po sila nag-iimikan hanggang siya po ay tawaging bad shot. Na bad shot po siya sa First Lady. Pero kung titingnan po natin talagang inumpisan po ito ng kanyang kapamilya, mga kapatid at kanyang tatay na kung saan pinaparatangan nila ang Pangulo na bangag, adik. Yan po Diyan po yung nagsimula. Kaya I cannot blame First Lady Lisa Araneta dahil siyempre masakit naman po yun. Ikaw yung nakaupong Pangulo, ikaw yung you occupy the highest position in the land and sinasabihan kang bangag. So nasaktan po dun si kung titingnan po natin na talagang prangka si First Lady Lam or Lisa Araneta Marcos. So mga kababayan, mga kaibigan, andito na po. Ito na kaya ang simula ng talagang totoong banggaan ng Marcos Duterte? Dahil ngayon si VP Sara ay wala na pong pinakaiingatan ng kanyang relationship with President BBM. Dati-dati po, ang ganda po ng relationship nila. Magandang tinginan. Talagang malagkit ang tinginan ng, lalo po makatingin si PBBM. Pero ngayon, wala na. Maging maging observant. Tingnan po natin kung talagang starting today, magsisimula ng magbibigay ng mga komento or mga komento against the administration si VP Sara. Pero expected po yan dahil hindi na po siya parte ng gabinete ni PBBM. Yan. So, isa po itong malaking development sa atin pong Philippine politics, ang pagkalas ni VP Sara sa gabinete ni PBBM. Marami po, di ba, if you still remember, may isang congressman dyan sa Manila, I can't remember his family name, at sabi niya, hindi pwede yan, mag-resign ka na. Don't do fence sitting. Na kung saan you're playing safe, di ba? If you're fence sitting or if you're a fence sitter, hindi mo sinasabi kung saan ka pumapanig. So yun ang isa sa mga komento ng isang kongresista na nanawagan noon kay VP Sara na mag-resign na sa kanyang posisyon sa DepEd. Alam niyo po, napakalaking agency yan. If I'm not mistaken, ito yata yung agency na may pinakamalaking budget diyan po sa DepEd. Kung titignan po natin, babalikan po natin, parang wala pa akong makitang very significant program si VP Sara sa DepEd. Hindi po yata gaano nakapag-perform ng kanyang duty si Madam VP Sara. Ang naalala ko lang yung pong programa po about toothbrush. I think yun lang po yata ang parang naaalala ko.
ah, ang kanyang isa sa kanyang mga programa. Siguro marami po hindi lang po ako aware, pero yun po ang tumatak sa aking isipan, ang kanyang programa sa toothbrush. Yan. So, ano pa ba mga anggulong dapat nating tignan dito? Of course, lalong magiging matapang na ang mga Duterte boys dahil wala ng koneksyon si VP Sara kay PBBM. Magiging mas vocal sila sa kanilang pag-atake. So, napakalungkot lang dahil dumating yung araw na kung saan they parted ways. Kumbaga yung green and red ay talagang nag-part ways sila. They parted ways. At ngayon wala na pong uniteam. May nabasa nga ako kanina sa social media yung RIP Uniteam. Nako, sobra naman kayo. So, wala na po. Nasira po at ililibing na nila or inilibing na nila ang pinagsamahan, ang red and green, ang agila at ang tigre. Wala na po yung mga yun. Talagang mauwi po sa libingan. So, yan po ang nangyari. Ganyan po talaga sa politika. Talaga hindi po yan may iwasan. Kung minsan ang iyong kaibigan or ka-alyado ay kinabukasan magiging kaaway mo na. Ganyan po. Karumi ang politika po natin. Wala pong permanente. Walang permanenteng kaalyado sa politika. Yan ang maaring, yung kaibigan mo ngayon, maaring kalaban mo na kinabukasan or kinaumagahan. Ganyan po ang politika. Kaya, that's part of politics. Yan. Ano pa ba? Ano pa bang mga anggulo na dapat nating pag-usapan dito sa pag re-resign or pag-step down ni VP Sara bilang Secretary of Education? Napaka-obvious po na talagang wala na po siyang suporta sa gabineting Marcos or administrasyong Marcos dahil nga po nung pinirmahan po yung batas na para po sa mga guro na kung saan ito po ay magbibigay ng additional allowance para po sa mga kanilang mga pangangailangan, kanilang mga supplies sa kanilang mga rooms. Yung pong batas na yun, yung sounds like kabalikat something na batas na naipasa. Naging batas nga. It used to be bill na aprubahan at naisabatas. Yung pong signing ng batas na yan, hindi po sumipot. Wala po, hindi po nakita ang anino ni VP Sara during the signing of this law. Kaya talagang makikita. Dapat lang nandun po siya dahil ano po siya, she occupies a very important position na ito po ay nasa sektor ng edukasyon. Yun pong pagbibigay ng additional allowance sa mga guro po natin. Pero wala siya. Kaya isa po ito sa mga sinyalis talaga na talagang she was falling away at wala na po siyang pagsuporta sa Administrasyong Marcos. At hindi rin po natin alam dahil baka papalapit na nga ang pag-serve po ng warrant of arrest mula po ICC. Hindi po natin alam, baka isa din po yan na kaya ayaw na niya makialyado dahil naririnig niya, natutunogan niya na ang talagang mga Marcos or ang Marcos administration ay may posibilidad na talagang ipadampot sila at isend or iship sa Europa, sa The Hague. Yan. Kaya po siguro ayaw niya na rin. So isang anggulo din po yan kung bakit nag-resign na po siya. Anyway, very obvious naman. Makikita po natin, napakaliwanag na meron po talagang hidwaan ang dalawang pamilya kaya hindi na po maganda ang kanilang relasyon. Kaya I think mas maganda na lang na magpakatotoo kesa naman magplastikan. Mas maganda lang na nag-resign siya. Dahil
mainit na. Mainit. Mainit na. Mainit na ang labanan ng mga Duterte brothers at kasama pa dyan ang kanilang tatay na who once called the president na bangag, adik, at at one point po, I remember si BP Sara, mayroon din po siyang pinalabas na video na I don't know, it's about pulburon na binigay niya sa bata, sa isang estudyante. Hindi ko po alam pero para sa akin po ang dating po nito ay pagpapatama. Ito po ay pagpapatama sa alam niyo na dahil inaakusahan nga po nila ang pangulo na user, na bangag. Yan po ang mga accusation nila kaya. So yan po ang latest at nag-aapoy na balita. Talagang nararamdaman po natin na mainit po ang balitang ito. Hindi po natin alam ang reaksyon ng sa kampo ni PBBM kung matutuwa ba sila or nagpapalakpakan or malungkot. Hindi po natin alam yan. Pero tayo po'y mag-obserba na lang. Tignan po natin ang kung saan patutungo ang politika sa atin pong bayan. At for sure, ito po yung major development po sa ating Philippine politics right now. So, wala na po yung unity team na ibaon na sa lupa. Kanya-kanya na po sila at posibleng magiging na po si Inday Sara. Posibleng magiging critical na po siya pag may mga makikita siya na hindi tama, na sa palagay niya hindi tama, ay magbibigay na siya ng mga komento para po sabihin ang kanyang pananaw sa administrasyong ito. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Walang permanenteng kaibigan sa politika. Kaya nangyari na ang araw na kung saan nagkahiwalay ang agila at ang tigre. Mga kababayan ko, marami pong salamat. At sana po'y patuloy po ang inyong panunood. Sana po'y tutukan po natin ng Philippine politics. Napakagandang pagmasdan ko minsan. At napakagandang panuurin. At makikita mo dito yung mga changes, mga changes po ng mga alignments ng mga kung sino po yung magkakasama. So makikita po natin yan. Alright, so yan lang po muna ang ating reaksyon sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Yan. Mayroon kayang final message si PBBM sa kanya? Or meron kayang message of goodbye? Or mensahe na kung saan sila'y magpa-part ways? Dahil meron din silang pinagsamahan nung panahon ng kampanya, after election, yung mga time na meron pa rin mga malalagkit na pagtingin. Yan nga eh. Kayo talaga. Nagmamarites na naman kayo. Anyway, maraming salamat po mga kaibigan ko, mga ka-Ray-Ban. Sana po'y patuloy ang inyong panunood. Sana po'y patuloy ang inyong pagiging makabayan at mapagmahal sa ating mga kapwa Pilipino. Maraming salamat po.